Ang mga non-surgical interventions, number one, Pwede niyo bang bigyan ng idea yung mga viewers natin? Ano yung mga options nila kung sakaling sila ay kailangang operahan? Kailangan ng matinding konsiderasyon. Ano yung mabibigay yung tips kung nagko-consider na ng back surgery ang mga pasyente? Pero kahit pala may pambayad sa ganun, hindi pa rin guarantee na gagawin ka. hindi guarantee. 20 to 40% back pain. Dok, isa sa mga paboritong topics natin dito sa mediko, back pain, di ba? Kasi ang dami talagang nakakaranas nito, very common, and maraming iba't ibang causes pero isa sa pinaka-common yung mga sleep disc, ganyan. And sabi niyo naman, the vast majority of back pain cases, kahit na may sciatica na, gumagaling yan kahit walang surgical intervention, di ba? Would you like to remind the audience kung ano yung mga intervention na yan just quickly? Okay. Ang mga non-surgical interventions, number one, warm compress lang. Ikaw mag-warm compress sa likod mo. Stretching, konting exercise. Tapos, binibigyan natin, kung hindi pa rin kaya, non-steroidal anti-inflammatory. Pahay-pahay. Pero, syempre, hindi matagal, ha? Yung inot sa kapay, hindi pwede matagal. Pamatagalan yung mga pregabalin, yung pang-seizure. Pwede yun, pamatagalan. Pero syempre, ayaw pa rin natin. Matagalan. Then, physical therapy. Pwede, may mga iba, acupuncture. Pwede tayong steroid injection. Tapos merong mga facet block tayo, may mga block injection, tapos may mga radio frequency ablation na. Yung nerve, titirahin niya para hindi mo na maraming sakit. Tapos meron pang stimulator sa likod na implant para 75% nababawasan ng sakit. So ang dami. Tapos yung back support man lang, 'di ba? Nakakatulong, sobrang ganda nun. Dahil doon nawawala na ang pasyente. Pero mas maganda na yun, Doc, for their well-being. Yes. Pero pag hindi umubra tomato, doon na nagkaka-indication for surgery. Lalo na kung di makadumi. Yeah, ayun, tama. Ang indication, number one, absolute indication, hindi mo makontrol yung pagdudumi sa pag-ihi. Ihi ka na lang, uy. Uy, kailangan pa-opera mo na kagad. Wala na tanong. Pangalawa, progressive weakness. Una, foot trap. Okay lang, huwag mo pa-opera. Yung naglalakad ka, bumabagsak yung paa mo, okay lang. Hindi mo pwede pa-opera. Pero dahan-dahan, pati yung hindi mo na mataas yung paa mo, hindi mo na ma-flex yung paa. Ay, naku, pa-opera mo. Pangatlo, lahat na ng ginawa mo, nag-back support ka na, nag-therapy ka na, naggamot ka na, ang sakit-sakit pa rin. Pa-opera mo na rin. Then, pangapat, kung basketball player ka na, hindi ka pwedeng matenga ng 3 buwan hanggang 6 na buwan, mayroong mga scope na maliit lang na butas, kukunin mo yung disc, okay ka na. So, yun yung mga indicators na magpapasurgery ka na. Ako, Doc, naoperahan ako sa likod dati. And before ako naoperahan, syempre, kailangan mong i-research yan dahil hindi biro-biro ang operasyon to. Spine ito. Na-mention palagi doon na hindi naman perfecto ang opera. May mga okay, may mga hindi. And na ma-encounter mo laging term na failed back surgery. So, alam ko dito, ang dami yung mga nagko-comments na may back pain, may sciatica. Yung mga iba nagtatanong din sa operation. Doc, ano itong failed back surgery at anong kailangan palaman ng mga kababayan natin kung nagko-consider na sila ng surgery? Failed back surgery syndrome or post-laminectomy syndrome, itong mga to, pinapakita na nagkakaproblema even after surgery. Pasakit pa rin. Tapos, minsan-minsan, nawawala. Pero manya, bumabalik ulit, nagre-recur. Or, lalong minsan may konting porsyento, 10%, lalong malala pa. Okay. Pero, tandaan po ninyo, hindi gusto ng doktor na magka-problema ka. Oy, teka, gwapo to, papahirapan ko. Walang ganon. Grabe, walang ganon, ha? Gusto niya, gumaling ka, para kung may ibang taong may kailangan, papakilala pa niya sa akin. Di ba? Kung ako yung Serrano, ayaw mong magkasakit ka. Problema ako. Biro mo, araw-araw lang babalik. O Dok, dahil sa'yo, sumakit lalo at lalo hindi ko nagalaw pa ako. Araw-araw, di lalo may stress ka. Totoo yan, Doc. I mean, minsan nag-drawing ka lang, sinabihan ka ng kaklase mo, pangit ng drawing mo, masakit na sa damdamin. Yes. Di lalo yung inoperahan ng doktor kung hindi maganda, di Yes, ba? sabi ko, ang sakit nun ang motibo mo para gumaling ang pasyente. Nag-train ako para gumaling ang pasyente. Pero ayaw naman niya yon. Pero tandaan natin, sa buong mundo, alam mo kung ilang porsyento na failed back surgery? Yan, Doc. 20 to 40%. So halos kulang lang sa kalahati, Doc. Mhm. As much as that Yes. na hindi
na pwedeng hindi maging okay yung surgery mo. Yes, hindi yan sa Pilipinas, ha? Mm. Sa Mundo. buong mundo at sa Amerika, gano'ng kataas ang failed back surgery. So, ibig sabihin, hindi sila marunong? Mm. Hindi. Kasi maraming kasing dahilan to. Maaring nag-ipon ka ng pera kasi alam naman natin, may cheat ito. Yung open surgery, I think nagre-range. Kung tama dinig ko sa mga ibang pasyente, 200 more or less, Yes. 250, then Yes. minsan 150. Depende yata kung lalagyan ng bakal ng likod yan. Yes. Oh. Kung yung mga less invasive naman, yung mga mas high-tech, mga nasa kalahating milyon na operasyon. Pero kahit pala may pambayad sa ganun, hindi pa rin guarantee na gagat ka. Hindi guarantee. 20 to 40% back pain. Bakit napakataas? Ang daming dahilan. Number one, baka yung pasyente mismo may problema. Hypochondria pala yung pasyente. Like, So, ano ang hypochondria? yung lahat na lang, may sakit to, punta sa doktor, masakit to, may masakit to. Ito, may ganito ko, wala naman siya Lagi sakit. siyang medino. May problema. At may tawag dyan sa Kapampangan, Dok, taong nana. Sabi nila, yung parang may nana ang buong katawan, yung makakuha ka lang ng konti, masakit na ulit. Yun. So, tapos, kung depressed ang pasyente, so kahit na inopera mo, depressed pala. Kasi yung outlook niya, Yes. negatibo Oo. Okay. And number two, nag-MRI yung seruhano. Nakita, L4, L5, lumabas yung disc, lumabas. Kitang-kita. Ang laki. So, operahan niya. Pero, hindi niya akalain, yung joint sa tabi, yung sacrum, saka sacroiliac joint ang tawag natin doon, masakit. So, inopera niya to. Ang pala dito yung sakit, nandun pa rin yung sakit. Oo nga. Pero, maganda naman pagka-opera, talagang malaki naman paglabas. Ang problema pa dito sa sacroiliac joint kasi ang laki naman ng likod hindi mo na kung sabi yung sakit, sasabi niya, masakit yung paa ko, kumukuriti from likod, pa. Ang laki ng likod, anong ugat na naipit? Ay, ang dami-daming ugat doon. Yeah? So, hindi nakita. Yung inoperahan mo, hindi naman pala yun yung Nagkakos sa pain. Yes. Number 3, L4, L5. Inopera mo. Tama. Pero may natitira pa. Kasi yung L3, L4 pala, meron rin lumabas. Kailangan mo lang operahan dalawa. Na-opera mo isa lang. Kulang. Masakit pa. Yung mga sinasabi ni Doc na yan, L3, L4, L4, L5, yan po yung mga disc dun sa ano nyo, sa pagitan ng mga, may bilang yan Pag sinabing L, lumbar, yung Lumbar. sa lower back niya, Yung tapos binibilang po yan, 1, 2, pababa. 3, 4, 5. Oo. Ibig sabihin, mas mataas yung number, mas mababa siya sa likod mo, di ba? Yes. Tapos, pangapa, tama ng pagka-opera. Diba? So, ginawa, fusion. Pare, itong L3, L4, L5, yung tatlo, finish niya to. 3, 4, 5. Uy, wala ng sakit. Okay na. Pero after 6 months, 1 year, sumasakit na naman. Pain back po. Bakit ang pagkagawa mo? Hindi, tamang gawa niya. Kaso lang, tumibay yung L3, 4, 5. Kaso yung sa taas, L2, mas nagalaw na. Kasi larong gumagalaw ka. Ito hindi na magalaw. Ito, mas magalaw to. Mas mobile to. Tapos yung L5S1, mas magalaw, mas pasakit. So, dahil doon. At saka, mataas siguro yung chances, Doc, kasi ang hindi nare-recognize ng ibang tao, ang spine natin, hindi yung spinal column, yung spinal column yung mga buto, di ba? Yung spine mismo, yun yung nasa loob, no? Extension ito ng utak natin. Yes, sir. Kaya napaka-sensitibo. Very sensitive. Doc, totoo ba na minsan magkamali ang yung doktor na napatagal yung instrumento or na tinamaan mo nerve, pwedeng magka-damage mo talaga? Yes. The mere fact na inopera mo, nalamigan, may mga nerve na damage na. Kahit lamig lang, Doc. Kahit lamig lang. Okay. Ganon ka-sensitive. Meron ba sensitive? So, kailangan talagang magdobina ka at mag-isip ka ng maraming beses bago mo ipagbukas yung libog mo. Tapos, ito pa pala, merong tamang ginawa. Buto, L4, L5. Yung L5, lumabas. Kinuha na niya. Tamang ginawa ng seruhano. Pero, merong 10 to 15% na yung toothpaste may natitira, lalabas pa. Kasi siyempre, medyo mataba-taba, hindi nagpapayat, tumayo, naipit ulit, lumabas ang nag-slip disc ulit. Or, akala ng tao, magaling na siya, nagyuko, nagkamali ang pagyuko, lumabas, parang toothpaste lumabas. Hindi kasalanan ng doktor, pero failed back surgery pa rin yun. Itong sinasabi ni Doc na to na parang toothpaste, yung mamaya slip disc, medyo na-explain na siguro sa inyo yan ng mga doktor niyo. Pero yung sa patilya ng spine nyo, yung disc na yan, matigas yung labas, pero yung loob malambot di. And may mga kaso na yung sinasabi ni Doc na toothpaste,
yung parang nabutas na yung ano, labas na matigas, lumalabas yung malambot na nasa loob. Tama. Yun yung toothpaste na Yes, sinasabi ko. nucleus pulposus sa loob. Mm. Pinaliwanag yan sa akin ni Doc nung pasyente niya ako, pati nung mga surgeon ko. And yung lumalabas na toothpaste na yun yung tumutulak sa nerve mo. Mais, masakit to. Sciatica yun. Yes, Oo. yes, yes. Parang kinukuryente. Hindi lang kinukuryente ito. Sa kaso ko, parang sinasaksak yung bindi mo buong gabi. Kaya nga, hindi ka makatulog. Hindi ka O, bakit ang katawan, bakit ang kalagayan mo hindi ka makapagtrabaho? Mm. So, yun, Doc. Maraming klase ng surgery, di ba? Sa back, hindi sinabing back surgery, isa lang yan. Pwede niyo bang bigyan ng idea yung mga viewers natin? Ano yung mga options nila kung sakaling sila ay kailangang operahan? Siyempre yun, yung orthopedic surgeon or yung neurosurgeon ang mag-a-advise sa inyo. Usually yung mga laminectomy, yung sa likod kasi, may lamina, pupunin nila yun, para tapos pukunin yung disc. Tatanggalin yun. Microdiscectomy, gano'n. Tapos, may mga iba, Filifuse. Okay? May mga iba, naglalagay ng mga nerve block. So, yung mga yun, yun ang sa mga surgery. Yun yung ano, Doc, may ibang operasyon na tatanggalin lang yung nakapusli. May mga iba, tatanggalin na ba yung disc tapos papalitan ng bakal, Doc? Yung iba, yung disc tatanggalin, tapos kung hindi siya stable, lalagyan ng plate para tumibay, para po-fuse siya. Yun yung fusion na tinatawag. Kung nanonood kayong wrestling, si Hulk Hogan, marami sa inyo may kilala dyan dahil matagal na yun. Idol yun. Sabi niya, yung patapos kasi niya yung leg drop, di ba, Doc? Yung nakahiga yung kalaban, tapos tatalon siya, tapos yung leg niya, yung thigh niya, mahulog dun sa dibdib ng kalaban. 1, 2, 3, panalo na si Hulk Hogan. Yes. Sabi niya, kung mauulit lang daw niyang karir niya, Doc, pipili siya ng ibang pantakos dahil doon daw nagkasira-sira yung back niya, sabi to. And ang sabi niya nung tumanda na siya, na-fuse ng isa-isa yon. Tuna, isa lang, tapos maging unstable yung sa taas. Pakiat na daw po ng fakyan to. Grabe, no? Sakit. And sabi nga niya, mga 15 to 20 minutes bago siya makapasok at makalabas ng kotse dahil sa sakit. Kasi imagine mo, ang laki na katawan yun, laki. Oo, laki. Tapos, ang bagay mong lakad to. Yung sa sakit. Pero baka sulit naman sa kanya, sumikat siya, yumaman siya. Pero my damn, sakit. Grabe. Anyway, yun, maliban sa sinabi din, Doc, I guess bilang isang patient, pwede ko rin i-share, Doc. Ako, personally, hindi ko pinili yung ganung operasyon, yung laminectomy and laminotomy, and pati yung fusion. Kasi may mga ibang surgeon na nag-suggest sa akin na ganun. Pero pag binabasa ko, natatakot talaga ako dun sa larilyan ng bakal. So, pinili ko, Doc, yung tinatawag nilang less invasive, yung minimal invasive na surgery. Share ko rin sa mga natin, sa mga kababayan natin may po-consider. Pinag-ipunan ko talaga 'yon, Doc. Hindi naman ako mayaman, pinag-ipunan ko talaga. Kasi yung recovery time daw ng open surgery, yung traditional, matagal, weeks, Yes, 'di ba? yes. Alam mo nyo naman, busy yung trabaho talaga, wala namang gustong matenga ng matagal. Pinili ko, sabi ko, gastusan ko na ng konti to para kontiin daw time ko. Ang tawag ko sa procedure na ginawa sa akin, percutaneous endoscopic lumbar discectomy. So, ginagamit parang tube na may camera do sa operahan. Ang nangyari sa akin, paglabas ko sa hospital, pagising ko pa lang, parang mali na. Hindi ko sinasabing yung doktor may mali siya o incompetent siya, ha. Sinasabi ko may risks talaga itong surgery na to. Daw pagising ko, hindi ko maramdaman yung mula ikabaan ng kanang tuhod ko hanggang paa ko. Hindi ko maramdaman. Alam ko na may mali yatang nangyari. Okay. Yun ang isa sa simple na, yung complications na is around 20 to 25% lang. Mababa. Pag yung pinili mo yung fusion, mas mataas ang complication, 30% onwards. Doon na nga ako sa mas mababa pero nangyari pa rin. Ano mangyari sa sunod? Inuwi ako, nakasaklay nga ako nun. Pero sabi nung doktor sa akin, dahil matagal yung naging surgery, dahil sabi niya, nag-calcify daw yung disc ko, kaya piratirasong natanggal, hindi isang buo, nakimunga lang ng gamot. Dapat daw, 45 minutes lang yung surgery, tumagal na mga 2 hours. Siguro, sa tagal na ka-expose, kaya medyo hindi ganun kaganda yung
outcome ko. Hindi ko alam. Hindi ko na alam na nangyayari sa operating Oo. na yun. Ang sabi niya, babalik din naman yung dun sa ano, yung di ko magalaw yung ano ko. And true enough, bumalik naman. Pero tifo dito. Oo. Parang mahina yung from the right knee down hanggang sa ankle ko. And ano, ilang weeks na hindi pa rin bumabalik totally to. Pero nakakalakad na ako nung mag-isa pagkatapos nun. Pero ang pinakamasama, 2 days pa lang, nararamdaman ko yung sciatica bumabalik na. 2 days pa lang. And ano, nung nakakalakad na ako, and nakakababa na ako ng sasakyan, yun yung pinakamasakit, yung pagbaba, tsaka paglakit ng sasakyan. Papasigaw ka talaga. So, Ano yung ginawang plano? tiniis ko muna. Okay. At tapos nagtanong ako sa ibang search. Hanggang fast forward na lang kaya para hindi na mahaba yung kwento ko. Alam ko, mas gustong pakinggan yung audience si Doc kaysa sa... Sa kwento nito, oo. Nagtanong ako ulit nun sa doktor na yan, pero sa totoo lang, siya yung head ng spine surgery sa Matindi na yun. So, talagang... sikat na doktor. Yes, So, kaya nga. siya ang professor ng mga doktor. Yes. Yung mga nag-aaral ng orthopedic surgery tsaka spine surgery, sa kanya nagtitraining. Kaya, And sa hospital siyang primera klase, sabihin na lang natin. Yes. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Hindi natin layuning magpaya. So, hindi naman magaling nga siya. magaling siya. Magaling. Oo. Ang sinasabi namin, hindi lahat, kahit gaano kagaling yung surgeon, Tama. okay ang outcome. Kaya huwag kayong magalit sa doktor ninyo. Oo. Hindi niya nais na magka-problema kayo. Totoo. Yes. And kahit nga walang pakialam sa yung doktor, kahit sabihin mong parang robot siya, Doc, hindi pa rin niya gugustuhin pumangit kasi Yes. masisira pangalan niya. Yes. Diba? Oo, kaya nga. Kaya, illogical na magaling tayo nung sa Kaya doktor nga. nyo. Kapanalo ninyo yun. Oo. Yun ang masakit, Doc. Sinabi kong meant to be na mangyari sa kanya. Pero okay lang, tanggap ko, Doc. Kasi may risk talaga. Talaga, oo. Magpatuli ka nga lang, may risk. Oo, kaya nga. Infection. Oo. So, ang nangyari sa akin, fast forward na-operan na ako ulit, pero this time sa US na. Yes na. Hinahanap ko yung mas magaling pa sa pinakamagaling natin. Pero, times 2 no itong presyo na naman. Pinahinipo mo, times 2 pa yun. Surprisingly hindi, no? Huh? Mas mahal lang ng konti kaysa sa Pilipinas. Kaya nga sabi ng asawa ko pala, bakit nga ba hindi ka nagpa-opera sa US na agad? COVID. 2021 nangyari yun Hindi tayo makalabas. So, kung alam ko lang, doon ko na Anyway, yung surgeon kong pangalawa sa States, hinanap ko na, ito yung nag-opera sa likod ni Tiger Woods. Sabi ko, hindi na ako magtitipid. Susuper ko na. Sabi ko, yun, Doc, nung pangalawang operation ko, microdiscectomy naman yung ginawa. Hindi siya katulad nung tubo, nung maliit na tube na may camera ko. Ang sabi sa akin ng doktor, very few surgeons can operate on a calcified disc using that tube. Sabi niya, kailangan talagang world-class, top of the line level para magawa mo yan. Kaya siya, sabi niya, ayaw niya ng ganon. Microdiscectomy. Mas malaki ng konti yung incision, microscope gagamitin, tapos microsurgery gagawin. Yun, Doc, pagising ko pa lang, alam ko na okay. Alam niya bakit, Doc? Wala lahat yung pain. Tapos, the next day, naglalakad na ako, napaka walang nangyari. Wow. And, after nung first surgery po, yung nagka-foot drop ako hindi yung talagkakan ko, yung itaas. Yes. Doc, the next day pa lang unti-unti natataas ko. Isa sa pinaka nakakatakot na nangyari after nung first surgery ko, makikita nyo yung lower leg ko, pumayat. Kumpara nung sa isa. Pero, after nung second surgery, naka-recover ko. So, meron pa rin naman residual damage. Yung big toe ko, medyo nakababa pa rin siya habang ngayon. So, L5 din naman. L5. Pero, most of it naka-recover naman. Kita mo, from painful scenario, nag-opera ka, nawala. So, ang ganda nun Lahat ng doktor gusto ganun. Kasi siyempre, merong 20 to 40% na magkakapatid. And, na-mention nyo, Doc, di ba, na pag repeated na yung surgery, bumababa yung chances. Oo, tama po kayo na kapag next surgery mo, mas mababa ang tsansa. Susunod na surgery, mas mababa ang tsansa. Buti na lang, tumaas ang tsansa mo. Oo nga, sinagod na natin. I mean, medyo masakit sa bulsa, to be honest with you, Doc. Pero, Dalawa. in the end, worth it. Kasi buhayan natin. Kita mo, okay ka, di ba? O walang sakit, di ba? Yun, tapos, after nun, pag-uwi kong Pilipinas, therapy ulit with Doc para palakasin yung kumayat na leg. And, awa ng Diyos, di ba? Correct.
Okay, Doc. So, napag-usapan na natin yan na may rewards, may risks, may expenses. Yes. Halo-halo Kaya kailangan ng matinding konsiderasyon. Ano yung, kumbaga, magbibigay yung tips kung nagko-consider na ng back surgery ang mga pasyente? Pag nagko-consider ka, siyempre yung 4 na consideration dapat, bigyan mo motor ihi mo, conductomy mo, lalo progressive na, di ba? Tapos, pero yung pangatlo, yun ang meron nga, yung na-try mo na lahat. Ay yun, may mga iba 4 months, 5 months, 6 months na-try mo na lahat. So, talaga no, masakit na masakit talaga. May option naman kayo, for sure. Yun. So, ang daming pwedeng i-consider. And, syempre, pag naghahanap kayo ng doktor na magsa-surgery sa inyo, siguro, Doc, hindi naman mali yung ginawa ko na maghanap ka ng reputable na hospital, reputable na doktor na maraming experience. Yun ang tama, syempre, nung magaling na. Hindi yung, kumbaga, ikaw yung susubukan niya. And then, Pero syempre, kung may training naman niya. may budget tayo, kung may budget. O, sa naman may training. Kasi siyempre, kung kilala na, medyo masakit naman. Masakit sa bulsa, pero kung hindi masakit sa katawan, okay lang. Pero alam niyo, Doc, naalala ko lang yung isa kong napanood na doktor na US-based din siya. Bago ako nagpa-surgery. Sabi niya, spine doctor siya sabi niya, tumigil na siya sa pagiging spine surgeon. Hindi ko sinasabing palpak sila or anything. Kwento lang ito ng doktor. Sabi niya kasi, minsan, feeling niya, ginawa niya yung perfect surgery. Lahat, nagawa niya ng tama, malinis na malinis, and all best practices na sunod lahat. Pero yung outcome daw, hindi maganda. Minsan, okay naman. Tapos minsan naman daw, feeling niya parang okay lang yung ginawa niyang surgery. Tapos yung case ng tao, grabe talaga, hindi siya pambidet. Pero, gumaganda. Sabi niya, minsan nga inisip ko ba, tsambahan na lang to? Sabi niya, yung parang nakakaawa rin yung doktor na yun. Kasi spine surgeon siya sa New York, sikat siya. Tapos dahil yung mga ibang niyang pasyente hindi naging okay, tinigil na lang niya. Alam niyo ang ginawa niya, Dok? Bumili ng ranch sa malapit sa bundok. Tapos sabi niya, gusto ko kayong tahimik na buhay, hindi ko na madala yung responsibility ng pag-spine surgery. Mahirap po talaga na. Mahirap. Ibig sabihin yung surgeon na yun, kahit gano'ng kagaling, may puso. May puso talaga. May puso. O parang, ayaw na. Ang bigat sa loob niya, no? Ginawa nila lahat, may nangyayari pa rin. Hindi naman kasi sa Diyos eh. Hindi siya Diyos. Kaya nga dapat patawarin niya sarili niya. Actually, totoo yan, Dok. Hindi lang sa surgery nag-a-apply in a lot of things in life. Kung gusto mo yung forgiveness, mauuna muna sa sarili. Yes. And sa totoo lang, yung forgiveness, misnomer kasi wala ka nang malis Hindi ka naman nananadya. Kaya nga. So walang doktor nga, ulitin natin, walang doktor na gustong sirain ang pangalan niya. Unless kung kalabang kayo. O mas pogi siya sa endebdo ko lang. Pero yun nga, Dok, sabi nyo, wala naman naghahanap ng ganyan. Yes, sir. It just so happens, yun yung nature ng medicine. Minsan may mag-work, minsan hindi. Yes. Alam naman pagka naging sundalo tayo, 100 tayo, magagalit tayo, elite tayo. Pagdating natin sa kalaban, 100% babalik tayo, buhay tayo. Superhero ka na, Dok. Wala naman gano'n. Di ba? May percentage na malalabas talaga. So, hopefully, kung nagko-consider po kayo ng surgery, isipin nyo lahat yung mga factors, isipin nyo kung kailangan nyo na ba talaga, and isipin nyo kung kaya nyo bang tanggapin yung risk na yon. Kasi babalatin mo yung risk at reward Kung buo na loob nyo, nandyan yung budget, nandyan yung acceptance nyo ng risk, pwede nyo na sigurong i-go. Pero kung hindi pa, at kaya nyo pa naman tiisin, baka naman pwede pang mag-isip muna. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director. Kami po ay magsasabi muna ng paalam. Stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!